Good day kamakilis, no? Ngayong araw ay good day nga, no? Dahil dumating ulit yung parcel natin from Lazada, Singapore. So ito na nga kamakilis, unbox natin and bigyan natin ng magandang reviews to kamakilis. Pag maganda siya, di ba? So ito. So ayan nga pala yung parcel namin. Ang nagdala nito is Ninja Van. So tara, open na natin. Syempre, kuha tayong scissor para ma-open natin. So ayan kamakilis, maganda diba? Naka bubble wrap siya kamakilis. So check natin. So ayan kamakilis, MKS yung brand niya, made in Japan since 1946. So ayan kamakilis, ito talaga Japan to kamakilis, kaya ito binili natin. Ito nga pala kamakilis yung bagay na bagay talaga na pedal sa mga dahon, Brompton at sa mga iba pang classic na bikes na kamakilis. So ayan kamakilis, solid. So mabigat siya kamakilis, na talagang solid siya na alloy kamakilis. So ito nga pala yung MKS FD7 kamakilis, no. So ito nga yung tinaguriang world finest pedal na kamakilis. So ayan yung price niya kamakilis, $69 or Singapore dollars kamakilis. So ayan, open na natin. So kamakilis, ito nga unbox na natin tong nabili natin na MKS FD7 pedal. So silver yung napili natin kamakilis, no. Meron nga palang isang kulay nito, yung black and silver. So ito yung bagay sa bike natin kasi yung bike natin is kulay beige, no kamakilis. So classic siya kamakilis, kaya ito lang napili ko, simple lang. So tara kamakilis, i-unbox na natin. So ayan, ang ganda ng karton niya, matigas. Tapos naka bubble wrap pa. Kaya talagang sulit na sulit kamakilis. And then, ito na. Yun. So ito kamakilis, meron siyang, syempre meron siyang manual kamakilis. And then naka-tape kamakilis yung ano. So ang ganda kamakilis. Tugutin na natin. Ito na nga kamakilis ang ating MKS FD7 na galing sa Japan. Pero nandito na to sa Singapore. Yun ang pinili kong para mabilis yung delivery, yung nandito na sa Singapore. Yung iba kasi nasa ibang lugar pa, so medyo matagal yun. So ito, it took 3 days para dumating to. Nag-order ako last parang October 1, and then dumating na siya ngayon kamakilis. So ayan. So i-focus natin kamakilis, i-video natin na mas maganda para makita nyo talaga kamakilis. At eto na nga kamakilis, nilagay natin sa mas magandang angle yung ating pedal para mas makita nyo kamakilis, no. Para kung balak ko yung bumili, mas makita nyo, may idea na kayo kung ano yung makukuha nyo kamakilis. So ito na nga yun, ating FD7 MKS pedal silver. So ayan kamakilis, pakita muna natin una yung reflector nya, light reflector. So ayan kamakilis, hindi siya ordinary, no, makapal siya. And then napansin ko meron siyang lock dito, ayan kamakilis, nakalock siya dito sa likod. And then nandito yung model nya, FD7. Hindi ko alam kung ilan ang bearing nito kamakilis. Hindi ko alam kung yung 7 ba or, pero alam ko ang bearing nito is parang yung tube parang hindi ko alam kung tawag, sorry basta ganun siya, hindi siya yung isa-isa. So ito kamakilis, meron siyang spike dito para hindi kayo madulas pag naka-chinelas kayo or sapatos. Pero syempre mas maganda kamakilis kung magbabike tayo is lagi tayo nakasapatos kamakilis, no. So ito meron nga din pala siyang 8mm na Allen wrench. So yung hex ang pwedeng gamitin dito para madali nyo maano kung wala kayong yung isang tools na ginagamit dito, yung medyo manipis kasi yun na wrench. So pwede rin siya na Allen wrench. So ayan kamakilis, sobrang simple lang niya and sobrang quality ng itsura niya. Syempre gawa ng Japan yan. So ayan, nakalagay din dito yung MKS Japan. Ito hindi ko alam ano ibig sabihin nito. So ayan kamakilis, tignan natin kung paano i-fold tong pedal natin kamakilis. So try unfold natin kamakilis at i-fold natin. So fold muna natin. So i-click nyo lang dito. Ayan o. Medyo may grease pa siya dito kaya medyo malagkit siya, pero madali lang yan. So ayan. So yun, pag nag-relax siya. So isa pa. Diba kung siya nalalaglag kamakilis, and then pag nakakabit na siya, ayan o, dami siyang grease kaya malagkit Pagka i-unfold na natin or i-unfold natin is ganun lang.
So narinig yung tunog. So easy lang siya gamitin yan. So yun lang kamakiles, mamaya ikabit na natin to and then bigay tayo ng konting reviews no kamakiles pag ginamit na talaga natin siya. Siyempre kamakiles, i-try din natin kung maganda yung ikot niya kamakiles. Unlike dun sa stock na nakasama dun sa binili natin bike. So yan kamakiles, ang ganda ng ikot niya. Smooth na smooth. Kasi bearing na to eh. Tsaka gawa na talaga sa metal, sa alloy. So yun kamakiles. So para sa akin kamakiles, rate 1 to 10. Sa presyo niya and din sa quality niya, para sa akin ano to, 10. World finest pedal talaga to. So tara, kabit na natin. Kamakiles, ito na nga yung Nahon Boardwalk D7 natin kamakiles, no. So ito yung papalitan natin ng pedal ngayon kamakiles, no. At itong pagpapalitan ng pedal, ilalagay naman doon natin sa dahon route natin kamakiles. So kasi yun na yung medyo may problema kamakiles, kaya kailangan na natin palitan kamakiles. And then gagamit nga pala tayo ng 8mm na Allen wrench or hex. And then 15mm na wrench. So tara kamakiles, baklasin na natin to. Natanggal na natin yung pedal dito sa left side kamakiles, no. So make sure na tama yung makukuha nyo na pedal kamakiles or ikakabit nyo. Titignan nyo kamakiles kung anong side meron niyang nakasulat dito kamakiles. So ayan, left. So ayan letter L, so left side to. So lalagyan natin siya dito sa left. And then kamakiles, make sure na ilalagyan nyo din siya ng syempre grease kamakiles, no. Pwede nyo lagyan to ng lithium grease or pwede rin Vaseline kamakiles or ano available nyo. Basta yung para siyang wax kamakiles, hindi pwede yung liquid. Kasi kanya-kanya ng purpose yung mga langis kamakiles, no. Siyempre kamakiles, mag-ready na din tayo ng basahan, no. Punasan muna natin yung sa pagkakabitan. And then, so siyempre kamakiles, mag-ready tayo ng grease. So ito nga pala gagamitin natin grease kamakiles. Tingnan nyo naman yung grease natin kamakiles, Chanel. Joke lang kamakiles. Nilagay lang natin dito yung grease, nakahingi lang tayo, no kamakiles, kasi hindi na tayo bumili nung grease kasi masyadong malaki. So nagpunta lang tayo sa talyer dito sa malapit sa amin. And then buti nakahingi tayo kamakiles, binigyan naman tayo. So ayan kamakiles, lagyan na natin. Ano to kamakiles, wag na wag nyo talagang pababayaan or wag nyo kakabit na wala nito kamakiles, kasi parang hindi sumakit ang ulo nyo. Kasi kamakiles, pag nilagay nyo na lang ganito, later on, pwede mag-stack up yan. Syempre pag kinabit nyo, kakapedal nyo, kakagamit nyo dyan, pwede siyang mag-stack up kamakiles, no. Syempre mag-ready din kayo ng basahan. And then, so na yung left side na. So ito yung left side kamakiles, lagyan natin ng grease. Yun. Kasi parang hindi na rin sumakit ang ulo nyo kamakiles, no. So ayan, pag ready na, pag nalagyan na natin lahat ng grease yan, ready na yan, pwede na ikabit yan. So punas muna tayo ng kamay para hindi tayo messy. Punas tayo ng daliri. Tapos kabit na natin. So kunin ulit natin yung 15 wrench natin. So tingnan nyo kamakiles, pag itong ganito kasing kataba kamakiles,
hindi nyo talaga mahigpitan yan. Kaya kailangan meron kayong Allen kung wala kayong ganong tools. Pero kung meron naman kayong tools na talagang yung kinakabit dito, okay lang, walang problema. Kahit wala na kayong tools na Allen wrench. So ito naman gagamitin natin kamakilas yung Allen wrench natin. So ayan kamakilas, naigpitan na natin, no. Pwede kayong gumamit ng ganito para lagyan nyo ganyan, tapos masigipan nyo ng ganito. Yan, ganyan lang, papasok nyo lang dito sa Allen wrench nyo, and then yan. So iba alam naman ito, no? So, sa mga bago lang, sa mga beginner, syempre katulad natin, konting kaalaman. So yun kamakilas, okay na. Ito nga pala yung pinagpalitan natin, no. Ito ilalagay natin sa down route. So kamakilas, meron din pala itong brand, parang FPD or FPO. So Japan din to kamakilas, eh. So tingnan nyo yung laro nito, unlike dun sa bago natin pinalit, diba? Medyo ano siya, matigas, pero goods naman siya kamakilas. And then, pwede mo na natin itong ilagay dun sa down route natin. Ayan na kamakilas, okay na, nakabit na natin yung ating pedals kamakilas. So yan kamakilas, bagay na bagay talaga sa ating dahon na Boardwalk T7. So yun na kamakilas, mamaya gamitin natin para ma-review na natin kamakilas. The goods ang FD7 MKS. At ayun na kamakilis, no, nasubukan na nga natin ang ating MKS FD7 kamakilis. So para sa akin kamakilis, well recommended to. Sobrang sulit yung binayad natin dito kamakilis. Halagang 2,000 pesos no kamakilis. Maganda siya kamakilis at hindi tayo binigo kamakilis. So sana nagustuhan nyo itong video na to, nakakuha kayo na idea kamakilis. Magbili na rin kayo nito kamakilis, sobrang sulit siya. So yun lang kamakilis, thank you for watching. Peace out.